Sabon at tubig pa rin ang the best. Naalarma na ba kayo sa pagdami ng kaso ng coronavirus o COVID-19? Don't panic. Alamin kung paano labanan ang virus. Kung ito ay giyera, kailangan mo ng armas at bala. Siguraduhin meron ka nito sa inyong bahay, opisina, sasakyan, sa bag at sa bulsa. Tissue. Alcohol. At syempre, face mask. Ligo muna! Kapag galing sa labas, maligo muna at magpalit ng damit bago makipag-bonding sa iyong pamilya dahil love mo sila. Hep! Huwag muna magtsikahan habang kumakain para iwas spread ng virus sa talsik ng laway natin. Layo-layo muna pag may time. Practice social distancing. Pare! Sorry, pare. Bakit? Yung virus na yan? Hindi tayo tatablan niya, matibay tayo, pre. Pare, iba pa rin ang nag-iingat. Remember, nasa huli ang pagsisisi. Wala mo nang shake hands or beso-beso, huwag lang sana sasama ang loob. Basta, friends pa rin tayo. Gumamit ng ballpen o ng siko sa pagpindot ng elevator keys at buttons. Magagdan na lang tayo. Iwas virus kapag exercise ka pa. Sa panahong gaya nito, mainam na iwasan muna ang pagpunta sa matataong mga lugar, mga pagtitipon at pwede ring tumanggi sa mga imbitasyon. Kung hindi naman maiiwasang lumabas, tandaan ang mga sumusunod. Gumamit ng alcohol o maghugas ng kamay. Pagkatapos humawak ng pera, doorknobs at iba pang bagay na maaaring kapitan ng COVID-19. Iwasang hawakan ang inyong muka, lalo ng ilong, ang bibig at ang mga mata. Gumamit ng tissue kung kinakailangan. Kung ikaw naman ay babahin o uubo, gumamit ulit ng panyo, tissue o bumahin o umubo sa siko. Kumain ng masusustansyang mga pagkain, maging malinis sa katawan at mag-ehersisyo. Maging mapagmatyag, pairalin ang malasakit sa kapwa at manalangin tayo sa may kapal na mapagtagumpayan natin ang labang ito. Huwag hayaang manaig ang nerbiyos. Sapat na kaalaman at tamang aksyon ang kailangan. Sama-sama natin labanan ang virus. Mag-uulat sa taong bayan, sasagutin ang mga napapanahong usapin, kakapanayamin ang iba't ibang opisyales ng lokal o nasyonal na pamahalaan. Samahan si Congressman Lord Alan Velasco at Provincial Administrator Mike Velasco sa programang Love on Air. Love on Air. Tuwing alas 4 hanggang alas 5 ng hapon, every other Thursday sa Marinduque News Network, Lucky 7, Channel 3. Love on Air! Love on Air! Magandang araw po sa ating mga minamahal na kababayan, mga tagapakinig at mga taga-subaybay. Andito po tayo sa Love on Air, 4th episode na po. P.A. Mike. Ako, kamusta po ating mga televiewers? Ako po si P.A. Mike, kasama ko po si Kong Alan, Lord Alan, at welcome po sa aming episode ng Love on Air. Pero bago tayo mag-umpisa Kong, siyempre, basa muna tayo ng a quote from the Bible. Sige nga, P.A. Mike, can you read the Bible verse natin? Before anything else, siyempre kay God muna tayo. So, etong Bible verse comes from Mark chapter 10, verse 42 to 45. Jesus called them together and said, "You know that those who are regarded as rulers of the Gentiles lord it over them, and their high officials exercise authority over them." So, yun. So, kamusta ka naman ko? Okay naman. Napapansin ko, P.A. Mike, talagang full battle gear tayo. Naka-face shield, naka-face mask. At tamang-tama, gusto ko sana malaman, P.A. Mike, kamusta ba ang ating probinsya? Ano naman status?
Ayun nga po, medyo good news tayo ngayon. As of now, wala tayong active cases ng COVID. So, we're praying na tuloy-tuloy ito at talagang siyempre babantayan natin yung mga pumapasok sa ating probinsya. Tama. Definitely, napakaganda ng ginagawa ng provincial government. Kasama po ang ating mga munisipyo, yung anim nating munisipyo at ang mga mayors. But definitely, kahit ganito po tayo, nakikita natin na walang COVID-19, dapat we should not be complacent. Meaning, wag po tayo magpapakabaya. Porkit wala tayong nakikitang na-apektuhan ng COVID-19 sa ating probinsya, medyo magbabanjing-banjing tayo. Wag naman po sana. We're trying to protect the island para hindi po makapasok ang COVID-19. At syempre, PA Mike, alam mo ba kung gaano na karaming active cases? Actually, ang total cases natin sa Manila or the whole Philippines, pumapalo na tayo ng 115,980. Grabe. At out of that number, ang active cases dyan ay around 47,587. At ang namatay na po dyan ay 2,123. Talagang matindi itong sakit ito. Sa araw pa lang ngayon, PA Mike, dumagdag na naman ng 3,462 cases. Akalain mo yun. Ang dami everyday. Pataas ng pataas. Although kahapon, I think it was more than 6,000. At least bumaba. But definitely, I don't really see a very fast downward trend. But yun nga sinasabi natin, PA Mike. That's why kanina pinaalalahanan ulit natin. Definitely, ating mga kababayan, pag lumalabas po kayo, always make sure that you wear face mask. Sinabi na nga natin, PA Mike, naalala mo nung last episode ano yung pinaalala natin? Magsuot ng alin tayo? Face shield. Face shield. And true enough, I think the national government is actually looking at that na rin, na kinakailangan pag lalabas ka, if you're out in public, not only face mask, but kailangan may face shield na po tayo para sa karagdagang protection po nating lahat. Ano po? So, yun nga, bago tayo magpatuloy, PA Mike, gusto ko lang sana gamitin itong pagkakataon kasi ang ating probinsya ay nawala ng isang napakagaling na leader. Kamakailan lamang po ay pumanaw na po ang isang napakagaling na leader natin, si Ka Aris Lecaros. Kami po rito ay nakikiramay sa kanyang pamilya na naiwan niya. Nakikiramay po kami. Napakalaki po ng utang na loob ng ating probinsya sa kanyang mga nagawa po sa ating probinsya. So, deepest condolences and sympathies po sa pamilya po ni Ka Aris Lecaros. Napansin ko, Kong, di ba? Ngayon tayo nagsama dito sa studio. Pero madalas, di ba? Via Zoom tayo, via internet eh. Yes. Pero yung problema nga lang, medyo hindi stable. Ano ba masasabi mo tungkol sa internet ngayon, connectivity? Oo nga, well, definitely, kitang-kita naman natin na kinakailangan talaga, PA Mike, na we have to improve connectivity. So, sabi ko nga, yung mga pagpasok ng school ngayong August 24, although the DepEd, ang mga public schools are into modular learning, a lot of the private schools nag-ano po yan, online classes. So definitely, yung internet connectivity is something that we really have to look at. And true enough, PA Mike, good news para sa Marinduque. Last week, kausap ko po ang presidente po ng PLDT. Yan. Tapos, sino yan? Si President Al Panlilio. Yan. Okay. So, nakuusap natin siya last week and definitely, they already have a program and a project for the island province of Marinduque. Very exciting. Why? Because they are about to lay down or they are actually laying down already fiber optic cables. Wow. Hayop, diba? At itong fiber optic na to, PA Mike, pag nag-lay down na sila rito sa buong island, magko-connect to from Batangas, submarine din. Kaya nakakatuwa. At if we get to do this and ma-push na po natin ang ating eco-zone, diba? Ma-expropriate po natin ng markuper, then definitely we can actually invite mga BPOs, dadawing call center. Yes, yung mga industries na papasok sa atin. But at the end of the day, COVID pa rin, syempre, PA Mike. So, definitely we have to live in the new normal when it comes to traveling. Dito nga, yung Cebu Pac natin dito, kamusta na, PA Mike? Yun, unfortunately, tumigil yung Cebu Pac kasi nga, dahil nga sa COVID, sa sitwasyon ngayon, walang masyadong pasaherong sumasakay. At syempre, Cebu Pac, they decided na
huwag na muna ituloy ang mga flights habang wala pa. Siyempre, malulugi rin naman sila, negosyo sila. And actually, true enough, medyo timing na rin yung pag-stop nila ng flights because Metro Manila is back to MECQ. Totoo. So, bawal ang domestic at international flights. Oo. Diba? Pero dito, Mike, I think one of the things na, again, na we have to look at, hindi rin na-report namin last time is, nagkaroon kami ng Power Energy Summit. Kasama ko actually si Gov Presby, kasama namin ang mga matataas na opisyalis ng DOE. And we were talking about what to do with Marinduque. Kamusta ba rito? Brownout pa rin ba ng brownout? Nako po, medyo mas napapadalas brownout ngayon eh. So, I don't know. Siguro, Mike, I think what we could do right now is let's try to call. Siguro, testingin po natin, tawagan po natin si GM Sol. Ay, mas maganda para sa kanila mismo. We can find out at malaman. Teka ha, dadial po natin ha. Yan. Sana sumagot. Yun ang mahirap, baka hindi sumagot. Tingnan natin ha. Sandali lang po mga tagapakinig at dinadial. Ayan na po. Hello? Hello po, gandang gabi. GM, good evening. GM, naka-live ka ngayon sa show namin. So, tanong ko lang, kamusta ba tayo rito? Kasi ang dami na naman nagre-reklamo sa akin. Kamusta ba tayo? Bakit daw palagi pa rin ng brownout? I mean, sabi ko nga GM, bukod sa yung mga scheduled brownouts natin, syempre meron ka dyan yung lipat ng mga, kasi marami dahil sa construction ng DPWH sa highways, nagre-relocate na tayo ng mga poste, di ba? Para matanggal sa daan, may ganyan tayo. Pero yung iba kayang mga dahilan, what's the cause kaya nito? Because parang ang hirap naman, GM, meron ako ritong chart. I think, halos araw-araw may brownout tayo, GM. Ano masasabi natin dito? Actually, kung katatapos lang po namin mag-meeting 3 days ago ng NTC, pinag-meetingan po namin yung problema ng trip nag-trip po kasi nag-trip ang planta nila. So, NPC ang nagiging cause ng problem, yung so, ang generator. po namin. Teka, GM, sorry, before you continue. Anong generator yung nagtitrip? Mas madalas po yung power barge? Yung tagpo po ang mas madalas. Yung power barge, yung nasa Balanakan. Kampo. Kampo. Sa Kagpo, yung 4 na megawatts ba yun? Hindi po, yung 1.5 lang po. Yung 1.5. Yun yung palagi nagtitrip. Sige, itatawag ko bukas kay President Pio Benavides at actually po, yung meetingan na po namin ng NTC, nandito po ang mga technical services nila ngayon sa Marinduque para po ma-test out ano yung uncoordinated protection. Kasi parang hindi po kasi coordinated yung protection ng Marelco at saka protection ng NTC. So, yun po yung tapos ngayon po, nagkaroon na naman ng brownout. Actually, hindi na ipabalik yung ibang lugar kasi nagkulang naman po ang capability ng NTC ngayong araw. Okay. Pero GM, kasi one of the things, usually kasi pag nagkakatrip tayo sa bandang Kagpo, mostly affected talaga niyan, always Torrijos lang, Madalas po, pag nag-trip ang Torrijos, nagto-total na po. Kasi po yes po, kasi po nakasynchronize po ang mga planta natin. So yung ibibitaw po ng Torrijos, i-overload ng ibang planta. Kaya minsan nag-total trip na po. Okay. Pero paano kung online na natin GM yung 4 megawatts na dagdag sa Kagpo substation? Malaki pong tulong sana. Ang gagawin ko po dyan, hiwalayin ko na po ang load. Tama. Para po kung pwedeng mag-solo ang Torrijos area, pagsusuloyin ko po ang Torrijos area hanggang Bella Vista kasi po naka-loop na po yan. Mo na ba? Na-connect na ba yung Torrijos to Bella Vista? Yes po, na-connect na po, na-connect ko na po. Na-connect na. Okay. So, hinihintay na natin GM yung 4 megawatts na dagdag ng NPC. Actually po yung 4 megawatts po na pinangako nila sa buwak ay hindi pa po nag-ooperate. Yung sinabi nila na i-commission na bago matapos ang July,
ay hindi pa po nila na-commission. Sige. So, Tawag ko yan, GM. opo. Pero Tapos, pag na-commission yun, GM, medyo gaganda-ganda na yung ano natin, lagay ng ano. yes po, pwede na po nilang hatakin yung power bar. Pero ang gusto po nila, nakikiusap sila kung pwede rin daw ibalik ulit ang power bar. So, Ayoko na ibalik yun, masyado nung hindi ano yun. Hindi natin kung pwede ba po ibalik, parang extra record lang natin. Hindi, ang problema rin natin dyan, GM, pwede naman natin i-reserve. The problem is, hindi na pwede bang ilipat yung location yan? Yung daw po sa may tabi noong ano po, yung biglang awa sa kabilang side, Sige, baka daw po pwede. Kasi yung port nga natin, GM Sol, ay pinapalakihan natin. So, we have a big project there para ma-extend natin yung port. So, kung ilalagay nila doon sa kabila, okay rin yun. The more capacity we have, the better. Opo. Yes. Opo. Kung yun po, ang nakipag-usap daw po sila sa pier, kung pwede iba sila doon sa kabilang side, na hindi naman gagamitin ng pier. Oo. Yung may gusto lang sana ako i-suggest, GM, because narinig ko rin, I don't know naman kung totoo, ayoko naman magturo-turo. But meron ba tayong CCTV camera nakatutok dyan sa mga generators natin? O wala? Meron po? CCTV camera. Yung may nakamataba na CCTV dyan sa mga generators? O wala? Wala po. Ay, so... CCTV po parang nakalagay po? Oo, CCTV. Meron ba? Nagbe-video nung nakatutok sa generator? Wala. Alam mo bakit, GM? Kasi ang narinig ko dyan, GM, ang narinig ko dyan, yung mismo mga engineer... I-verify ko po kung may mga CCTV yung camera, yung mga makina nila. Oo. Ang gusto ko lang i-suggest, GM, is lagyan siguro natin because ang palagi ko naririnig dyan is ang nagsasabotage ng mga generators dyan ay mismo daw yung mga engineer ng NPC. Talaga? Oo, narinig ko yan. Narinig ko lang yan, GM. Narinig ko lang. Because hindi ko na masabi yan. Kasi when they do that, yung supplier ng generator, magcha-charge, magpapadala ng check up na naman ng parts, ganyan-ganyan. So I think, sa akin lang, GM, being the general manager of Marelco, if the cost of yung mga brownouts natin rito ay talaga yung pagtitrip ng mga generators, siguro we could actually assume kahit papaano man lang baka may nangyayaring ganyan. Kasi hindi mo na malaman, GM, kung anong problema eh. So, yes po. Diba? I think you have to look at all aspects dito eh. Yes po, actually po, isa rin po sa sinasabi ko sa mga engineer namin yan, yes, ng Marelco, na lahat ng anggulo ay tingnan. Yes. Ano ba tayo, saan ba talaga ang problema? Kasi po ay sobrang dami ko nang nahayag ng mga tao, magputol ng mga puno. Ano silang na-ensure natin yung ating reliability. yes. Pero, ayun pa din po. Pero actually naman po, ang usapan namin ng NPC, kung kailangan mag-meeting kami ng linggo, ay mag-meeting kami para hindi kami nagtuturoan kung kanino ang problema. Tama. Actually, you have to, parang balita ko yung isang rason rin daw ng pag-brownout natin, wala raw crudo yung generator. Totoo ba yun? Kanina po, nagkulang po sila ng crudo kasi ang sabi po sa akin ng power bar ay crack daw po yung makina ng may mga problema yung makina ng buwak, kaya sila lang sila ang pinapag-operate, kaya na-overshoot yung kanilang stock ng crudo. So ngayong araw po ay walang tumating na delivery, baka daw po bukas pa. Ay kaya po merong mga lugar na kulang ang delivery ng power natin. Siguro, GM, hindi ko napapagkahabain, medyo I'm taking too much of your time. I think we should set a meeting, yung NPC ng mga tao natin dito sa Marinduque at Meralco. I want to sit down with all of you guys because hindi na kasi nakakatawa talaga, GM. Sana kung pag-uwi po kayo, pag-uwi po kayo, magbigay kayo ng kaunting, hindi na nakakatawa, partner. Paano na ako magkikita ng mga investors dito kung palagi? Kumusta po ba yung ating bidding? Pwede po ba namin ituloy? Teka lang, parang we'll get from dun sa meeting namin ng DOE, parang pinospone muna yung bidding. Siguro by this month, siguro mag-uusap tayo kasama ang DOE. If ever ituloy natin, pwede naman siguro.
We'll see. Ang sabi naman po ng DOE, parang narinig ko na po na yung mga isla na hindi naman daw tatanggalan ng UTMP. Yan Yung po. subsidy. Basta hindi tayo matatanggalan ng subsidy. Opo. Otherwise kasi tataas yung rate ng electricity, PA Mike, pag hindi natin yun. Opo. So, So kung pag nagbakasyon kayo po, ay pag nag-uwi kayo po, baka pwede pa tayo makapag-meeting ng pagbubuan. sama mo yung mga engineer ng NPC at tingnan nga natin kung may ginagawang kalokohan yung mga yan. Yes po, yes po. Sige po. Sige, maraming salamat, GM Sol. Good evening sa'yo. Maraming salamat. Maraming salamat din po. Okay. Okay po. Opo. Ayan, narinig na natin, PA Mike. Oo. Kung talaga napakaraming problema. But bayaan nyo po mga kababayan na yung problema talaga sa electricity is not really very simple. There are a lot of factors na involved dito. But definitely, iniisa-isa na po natin. One of the things, PA Mike, na inayos natin is yung linya nga ng kuryente. Before, kasi hindi ko alam, hindi pala nakadugtong tong Torrijos at Buenavista. But now, nakadugtong na. So, nakaloop na siya. So, pag na-commission, hinintay na lang natin yung 4 megawatts na bagong generator. Ang problema, nasa Singapore yung magko-commission. Tapos, So, ano pa ngayon? MECQ. Pero sumulat na ako para sa IATF para bigyan sila ng pass. Travel pass para makauwi rito at ma-commission na yung 4 megawatts na genset. At sinabi nga naman ni GM Sol, malinaw na malinaw kanina, parang bubukod-buko rin niya. Para kung yung isa mag-brown out, Hindi apektado yung iba. yung iba. Para maganda. Okay. Okay, yun. So, yun, si GM Sol na yung kausap namin kanina ng Marelco. So, bago kami magpatuloy, ay magko-commercial break muna tayo kung ha? Yes, sige. So, sa mga televiewers natin, magbabalik po ang Love on Air. De Luna, Present! Herrera, Present! Valera, Present! Handa ba tayo sa school year 2020? Present! Ngayong taon, ang edukasyon tuloy pa rin. Sa tulong ng DepEd, mga guro at mga magulang, ang handang isip, handa bukas. Tuloy-tuloy ang pag-aaral. May mga lessons para sa iba't ibang antas. Sa government TV, maging sa radyo. Mahalagang ligtas ang ating mga estudyante at guro. Kaya kahit nasa bahay, tuloy ang edukasyon. Kung tulong-tulong, may paraan, may aralan. Handang isip, handa bukas. Bisitahin ang DepEd Philippines sa Facebook at ang deped.gov.ph. Sabon at tubig pa rin ang the best. Naalarma na ba kayo sa pagdami ng kaso ng coronavirus o COVID-19? Don't panic. Alamin kung paano labanan ang virus. Kung ito ay giyera, kailangan mo ng armas at bala. Siguraduhin meron ka nito sa inyong bahay, opisina, sasakyan, sa bag at sa bulsa. Tissue. Alcohol. At syempre, face mask. Kapag galing sa labas, maligo muna at magpalit ng damit bago makipag-bonding sa iyong pamilya dahil love mo sila. Help! Huwag muna magtsikahan habang kumakain para iwas spread ng virus sa talsik ng laway natin. Layo-layo muna pag may time. Practice social distancing. Pare! Sorry, pare. Bakit? Yung virus na yan? Hindi tayo tatablan niya, matibay tayo, pre. Pare, iba pa rin ang nag-iingat. Remember, nasa huli ang pagsisisi. Wala mo ng shake hands or beso-beso, huwag lang sana sasama ang loob. Basta, friends pa rin tayo. Gumamit ng ballpen o ng siko sa pagpindot ng elevator keys at buttons. Magagda na lang tayo. Iwas virus kapag exercise ka pa. Sa panahong gaya nito, mainam na iwasan muna ang pagpunta sa matataong mga lugar, mga pagtitipon at pwede ring tumanggi sa mga imbitasyon. Kung hindi naman maiiwasang lumabas, tandaan ang mga sumusunod. Gumamit ng alcohol o maghugas ng kamay, pagkatapos humawak ng pera, doorknobs at iba pang bagay na maaaring kapitan ng COVID-19. Iwasang hawakan ang inyong muka.
lalo ng ilong, ang bibig at ang mga mata. Gumamit ng tissue kung kinakailangan. Kung ikaw naman ay babahin o uubo, gumamit ulit ng panyo, tissue o bumahin o umubo sa siko. Kumain ng masusustansyang mga pagkain, maging malinis sa katawan at mag-ehersisyo. Maging mapagmatyag, pairalin ang malasakit sa kapwa at manalangin tayo sa may kapal na mapagtagumpayan natin ang labang ito. Huwag hayaang manaig ang nerbiyos. Sapat na kaalaman at tamang aksyon ang kailangan. Sama-sama natin labanan ang virus. Mag-uulat sa taong bayan, sasagutin ang mga napapanahong usapin, kakapanayamin ang iba't ibang opisyales ng lokal o nasyonal na pamahalaan. Samahan si Congressman Lord Alan Velasco at Provincial Administrator Mike Velasco sa programang Love on Air. Love on Air. Tuwing alas 4 hanggang alas 5 ng hapon, every other Thursday sa Marinduque News Network, Lucky 7, Channel 3. Love on Air! Love on Air! At magbabalik po ang Love on Air. However nga, PA Mike, kanina hindi natin natanong ang ating, yung pa-contest ba natin? Yung episode. Ayun palagi yung naabangan nyo sa show natin. Oo nga, sana wag lang yun ang abangan. Joke lang. Pero ito na po, ang katanungan natin. Kanina po may diniscuss kami ni PA Mike tungkol sa mga mangyayari sa probinsya. At ang tanong ko po, para sa premyo, ganun pa rin po. It's another smartphone, PA Mike, ang pamimigay natin. A Duterte phone. So, ang tanong po natin, ano pong klaseng cable? Yan ha? Anong klaseng cable ang ilalatag ng PLDT para gumanda ang internet connectivity ng ating isla? Yan! Anong cable ang ilalatag ng PLDT para gumanda ang internet connectivity ng ating isla? So, yung una makasagot, siya ang mananalo ng smartphone. So, habang tinitingnan muna natin ang una mag-comment, pasok muna natin ang isa na namang video tungkol doon sa programa na ginagawa nyo. PA Mike, ano? Yes, yung Nutriban ba yan? Oo, Nutriban to. Panorin po natin to. Napakaganda ng video. Mike, yes. Pwede naman i-explain mo sa amin kung ano yung Nutriban at napakasarap yata anong pinamimigay nyo na yun, ha? Oo nga, yung Nutriban na yan, actually, naging popular siya ng panahon ng 70s, yung panahon ni President Marcos. Binibigay, parang ano siya all-in-one na tinapay na binibigay sa mga malnourished na mga bata. So, syempre ngayon, dahil sa Pilipino May Puso Foundation, headed by Chairman Wen Velasco, ay napakagandang loob po na nag-donate po siya ng 1,000 sacks of flour po sa ating probinsya para po yun, na-decided nga po ni Kong Lord at syempre with the help of the provincial government na ibuhayin po namin ang Nutriban at pinamimigay po namin sa lahat ng households ngayon dito sa Marinduque. Inuna po namin last week sa Buena Vista, nagbibigay po kami ng 8
Nutriban per household. So lahat ba ng munisipyo mabibigyan yan? Lahat ng bayan? Lahat yan. Lahat po kayo mabibigyan. Maghintay-hintay lang po kayo. Napakaganda. So, definitely we have to thank Filipinong May Puso Foundation. Salamat. Headed by my one and only. Yan, my one and only wife, Gwen Velasco. Maraming salamat, ha? Pero isang tanong lang naman siguro ang gustong tanong ng ating mga tagapakinig. Masarap ba naman yan? Ako mismo magsasabi, napakasarap. May halo pa itong malunggay. So, masarap na, nutritious pa. Masustansya. Alright. So, to the provincial government headed by Governor Presby Velasco and PA Mike, nako, maraming salamat sa inyo, ha? At, syempre, baka magulat ang ating mga kababayan, mga tagapakinig, kung sino ang guest natin ngayong araw na to. Sino bang guest natin, PA Mike? Ha? Sino bang guest natin? Wala. Kami lang. Gabi lang kami. Pero kasi ang discussions po natin ngayon, we'll be discussing about the sauna. Kasi last week lang po, nagkaroon tayo ng sauna. So, gusto naman namin ma-explain sa inyo kung ano nangyari doon sa sauna nung ni Pangulong Duterte last week. So, before we continue, meron kaming short video para mapanood nyo man ng konting clips about the sauna. May sauna lang naman. Somewhat like yung ginagawa rin ng dito natin sa probinsya, meron tayong tinatawag nating SOPA, di ba? State of the Province Address na ginawa ni Governor kamakailan. And definitely, ang isa talagang tinutunghayan every year would be the SONA, which is the State of the Nation Address. Kasi nakalatag talaga to sa ating saligang batas na every 4th Monday of July, dapat mag-report ang ating Pangulo sa Kongreso ng mga nagawa at ang mga plano niya para sa ating bansa for the next year and the coming year. So, yun yung ginawa namin nung kamakailan na SONA at yung Pangulo nga tuwing SONA pumunta sa Batasang Pambansa. So, yan ang SONA niya. Pero usually, di ba, pag nakikita natin sa TV, marami kayo sa loob, di ba, ng Batasang Pambansa. Ano pinagkaiba ng SONA ngayong year na to sa mga nakaraang year? Actually, there has already been 2 SONAs na medyo ibang nangyari. One was, if you can remember, PA Mike, yung during that time na si Speaker GMA ay overthrew the sitting speaker nung time na yun, di ba? So medyo nagkagulo-gulo yung SONA nung time na yun. Medyo hindi naman nagkagulo, pero na-delay ng konti. Yan. Ang kaibahan naman, ito, ibang SONA talaga to, PA Mike. Kasi, syempre, in times of COVID, so talaga kailangan you have to practice yung social distancing and the limited number of people na mag-a-attend. Actually, kung masabi ko ngayong experience ko noon, Mike, kung okay lang sa'yo, kwento ko sa yung experience ko. Sige. So I was actually invited by none other than the President himself. Ang Malacanang po nag-invite sa atin para umattend ng SONA. And nung pumunta nga tayo, grabe, it was the first time, PA Mike, nag-swab test ang inyong lingkod. And now I can just imagine
yung hirap ba po nung swab test ka, yung pinasok yung napakahabang cotton buds sa ilong mo, kaliwat, kanan, pati sa loob ng bibig, talagang pasok na pasok sa loob. Masakit ba? Masakit? Masakit. So, naiyak-iyak nga ako, PA Mike, lalo na yung sa ilong. Grabe, naiyak ako, 2 butas pa yun. So talagang iyak ko, hiyang-hiya nga ako. But after nung sa swab, the next day nilabas na yung results, negative, of course, otherwise, hindi ako makaka-attend ng SONA. So, na-swab na ako nung Sunday. Pagdating nung Monday before lunch, may rapid test pa kami sa Congress. Hindi lang swab test. Talagang nanigurado, PA Mike, di ba? So, nag-rapid test kami. Ang nakakatakot lang kasi noon time na yun, that was before 12, yung mga nag-negative dun sa swab, may mga ibang nag-positive sa rapid test. Mga congressman ba to? Hindi. Mga staff. Marami nag-positive. So, nung lumabas na ganun, parang nagkakaroon ng false parang medyo nagbabago na yata. There were news na hindi na baka hindi na pumunta si Pangulo. Because nga, medyo delikado syempre, di ba? May mga nagpa-positive na COVID. But, syempre, true to his form, ang ating Pangulo, umattend pa rin. So, ayun nga, ako, habang hinihintay po natin yung alas 4, naandun po tayo sa aking opisina sa Congress. And alam mo naman, P. Mike, pag SONA, yung inaabangan dyan, yung red carpet, di ba? May red carpet dyan. Ako kasi, most of the time, during my time, yung time ko sa Congress, I frown upon walking talaga dyan sa red carpet. There was only one time na ginawa ko yan. How many years ago. Tapos nung kamakailang SONA, yung pinaka-recent na SONA, talagang nakakaiba talaga because walang katao-tao, walang media, walang tao. So, naglakad ako sa red carpet kasi mag-isa lang ako eh. So, lakad tayo, di ba? Tama ba kung mga 20 lang kayo? Mga no, from Congress, ang in-invite was around 25, I think. And then, basta yung total lahat ng tao na nandun sa loob ng plenary is around 50. So, it was limited to 50 persons ang nag-attend physically. So, nakakatuwa at true enough na imbitahan tayo. And definitely, we practiced yung social distancing. Pinasot kami ng face mask, face shield. Tapos, meron pang alcohol sa bawat table. So, talagang iba. At ang nangyaring iba rin pala, PA Mike, is si Pangulo, imbis na umupo doon sa taas ng rostrum, usually umupo siya doon, hindi na siya umupo. Basta pagdating niya, diretso na siya kaagad doon sa podium at nagsalita kaagad si Pangulo. And then, sinabi na po niya yung mga plans po niya para sa ating bansa. So, ano naman kung yung mga napag-usapan sa SONA ni Presidente? Mga programa niya, mga ganun? Oo nga. So, definitely, sinasabi nga marami kasi nagsasabi na hindi raw nilathala ni Pangulo ang mga plano niya for yung mga sa pandemic nga, yung gagawin natin. But at the end of the day, binanggit talaga ni Pangulo yung Bayanihan 2. And if you look at the Bayanihan 2 na sinabi niya, nakakapaloob na po doon yung mga gagawin na mga stimulus, mga packages na binibigay ng ating bansa. And ito would be in the amount of around 162 billion pesos. Wow. And kanina nga sa Kongreso, na-pass na on second reading itong Bayanihan 2. So, PM Mike, if you'd allow me, briefly lang, ang bilis lang itong Bayanihan 2, no? Ang co-cover niya, mag-a-allot sila around 10 billion pesos for expanded COVID-19 testing. Yan, 10.5 billion para sa continuous employment of existing emergency human resource for health. Meron rin na procurement for face mask, mga PPEs, tapos mga shoe covers at face shields. Meron rin yung mga construction ng mga temporary medical isolation and quarantine facilities. Tapos yung mga cash for work programs, meron po tayo ulit niyan. Yung ating TUPAD, Camp AKAP, worth around 20 billion pesos. Tapos, ang dami pang mga mga tulong sa mga farmers, fisher folks, mga livelihood sa mga displaced workers. Ang dami. If I mention all of them, magtatagal tayo rito. But definitely, nakalathala naman talaga yung gagawin ng ating bansa.
para maibsan. Alam mo naman, PA Mike, maraming nawalan ng trabaho, no? Ito yan. Yun ang mahirap eh. Yun ang kailangan natin matulungan, lalong-lalo na also yung mga small and medium enterprises, 'di ba? Ito yung mga, syempre, yung iba may mga tamang amount of capital para tumagal sila, pero karamihan sa kanila talagang naghihikahos na ngayon. So, they really need government's help. Ang mga hindi lang yan. I'm just talking about bayanihan too. Ang dami naming diniscuss. Actually, ang daming sinabi si Pangulo nung SONA. But noteworthy, PA Mike, I think would be yung sinasabi niya, which I am very excited, yung tinatawag natin domestic tourism. Okay. Yan, promotion of domestic tourism. Ang sabi ko nga, PA Mike, na dapat ang focusan ng ating probinsya is we have to create a safety bubble. Yes. Ano man ang safety bubble? Safety bubble ang Marinduque. Di ba? Yung we have to show everyone that's safe here. Oo, na lahat tayo, hindi lang through words, talagang kailangan ginagawa po natin. Ang kailangan po talaga kasi we really have to follow na pag lumalabas tayo ng bahay, suot na natin ang face mask, dagdagan na po natin ng face shield. Yung face shield po, murang-mura lang yan. Alam ko, sa 55 pesos lang yata yan eh. O 75. Hindi ko lang alam kung magkano dito sa ating probinsya, pero sa Manila, alam ko 55 o 75 lang yan. So, yan ang sinasabi ko. For us to be able to accept tourists, di ba? Kailangan ipakita natin na nagpa-practice talaga tayo ng mga health protocols. So those are one of the things na ipupush ko. Kausapin ko nga kayo, PA Mike, kasama si Governor Presby, at yan talagang focusan natin, which is domestic tourism. Ang maganda rin, PA Mike, sa mga sinabi ni Pangulo, yung na-veto niya na recently na Coco Levy Fund. We're going to take it up again in Congress, and definitely, hopefully, it will pass already. Billion-billion ito eh. So, itong pera na to, napakaganda, magagamit to tulong sa mga farmers natin, no? Cocoa farmers, at makagawa ng mga meaningful, definitely sana meaningful talaga ang mga programa at projects na pagtutuunan ng pansin itong pondo na ito. Yung mga iba, yung pag-create ng Department of OFW, andyan po yan, very important. Yung creation of a Department of Disaster Risk, especially ngayon, napakaraming mga, di ba? Mga pandemya, mga natural disasters. So, kinakailangan talaga, PA Mike, meron tayong isang body na talagang will oversee and overlook tuwing nagkakaroon tayo ng national calamities. So, yan. Dami pa. Pero, I'm sure, post ko na lang sa ko lahat ng mga pinag-usapan ni Pangulo. Pero, ano naman sa tingin mo doon sa mga sinabi ng Pangulo? Natuwa ka naman, siyempre. Siyempre. Because yung mga sinabi niya talaga makakatulong. Sorry, hindi ko pala nadagdag. May sinabi siya doon, yung plant. Okay, for the agricultural sector, definitely kailangan natin yan. At the end of the day, dito sa ating probinsya, kinakailangan talaga mag-focus tayo sa agriculture, and kailangan may focus natin, PA Mike, sustainability. Kailangan tayo mismo dito sa buong probinsya makapag-produce ng enough produce para naman hindi na tayo gaangkat-angkat. It has been ang tagal na, PA Mike, na sinasabi natin ang ating mga gulay ay palaging inaangkat natin, di ba? Galing sa labas. So, I think that's really one of the things na we really have to change. Kasi, yung lalo na ngayon sa pandemya, nakikita natin, napakalaking problema. Napakalaking problema ang agrikultura. Lalo na yung source of food yung pinagkukunan natin. And last but not the least, I'm sure, ito na lang last na lang. Nagulat kayo nung tinakot ni Pangulo yung dalawang giant telecommunication companies. Hindi ba? Totoo. Binigyan niya ng taning hanggang December. Ship up or ship out. Di ba? So, I think it's a challenge for the two giant telcos na to really shape up. Na experience naman natin lahat yan. So, I think with PLDT, I think with their plans and projects na inaano na ngayon, mukhang okay naman eh. Mukhang they're really doing it. But I think they really need a lot of help from the government. Sa tingin ko, di ba yung pinag-usapan nga recently kay Secretary Anyo, yung mga permits, ang tagal-tagal daw. Sabi nga ng Globe. May red tape kasi daw. May sasabi. So, I think we're going to be able to fix that. Definitely, we're really hoping and appealing to our telcos na sana ayusin naman yung service. We pay.
So we pay, we expect na we get the amount of, di ba? Yeah. Na binabayad namin, yung type of service na we deserve. Yes. If we look at ASEAN, tayo yata pinakababagal sa lahat when it comes to Mbps, ang speed. So hopefully we do something. Tomorrow nga, I'll be meeting with some IT experts, try to discuss some things na we might help para mapabilis ang internet connectivity. At parang pinag-discussan natin kanina, PA Mike, start na classes. So, definitely, kailangan na pagandahin yung internet connectivity ng lahat. Internet kasi ngayon, necessity na siya eh. Hindi na siya yung parang lang eh. Dati, want lang eh. Talagang, lalo na at this time, talagang lahat through online na lang, yung mga meetings. So it's so important na napaka-reliable yung internet connection natin. Actually, PA Mike, hindi lang meetings. Pati ba naman yung bibili ka ng pagkain? Totoo. Online. Online Papadeliver ka. Online din. So lahat online. So definitely, we really have to look at improving internet connectivity. And dito lalo na sa probinsya natin. For us to be able to grow. Di ba? Para umangat lalo ang ating probinsya, kinakailangan na pagandahin natin ang internet connectivity. Okay, tama yan. So, ayun na, linawan na po tayo doon sa zona. So, balik naman tayo contest ulit. Oo, sige. Meron ka bang question dyan para sa contest natin? Ito, yung question ko, makinig po kayo ha. Ngayong August 8 po, mayroon mag-birthday po na tao dito sa Marinduque. So, yung sasagot po, sino po ang mag-birthday ngayong August 8 sa Marinduque? Isa pa ulit, sino po ang mag-birthday this August 8? So, yung una pong sasagot, makakatanggap po ng smartphone. Yun lang yun, isang smartphone. Smartphone ulit tayo. Oo. Ay, sorry. Total, nakasona episode tayo. So, on top of the smartphone, dadagdagan ko ng 3 alcohol spray. May bonus pa. Kaya lang alcohol spray. Ang kagandahan rito, PA Mike, yung alcohol spray, limited edition. Alam mo bakit? Bakit? Itatakso na. Yun. Yan. Napakaganda, di ba? Okay. Tapos yung pala, i-announce ko lang yung mga winners pala ng last episode. Oo nga pala. Sino ba yan? Yung mga winners last episode, si Rachel Zamora Belarmino ng Bulyasnin, Buwak, Marinduque. Tapos yung second winner naman, si Sasha Plata ng Dolores, Santa Cruz, Marinduque. So congratulations sa inyo lahat at nanalo kayo ng Cherry Mobile Cellphones. Alright, Duterte Phones, congratulations. Yes, Duterte Phones. Congratulations po sa inyo. Okay, so ano ba tayo? Magko-commercial ba tayo o tuloy-tuloy lang tayo? Okay. Sabi ng ating director, salamat, Myong. At tuloy-tuloy lang daw tayo. So ngayon, Mike, iniisip-isip ko kasi, this is one issue na talagang kailangan natin i-discuss. And I think marami sa mga kababayan natin gusto malaman ito. So, ang malaking katanungan, PA Mike, ano bang kailangan gawin para makauwi sa ating probinsya? Yan. Di ba? Okay. Kasi baka may mga requirements. Ano bang kailangan gawin para kunyari makauwi tayo? At sino lang ba ang allowed umuwi rito? Unahin ko muna para isa-isa natin. Sino ang allowed umuwi rito sa Marinduque? Sige nga. Tatlo po yung category. Tawag dyan, ang mga LSI, mga locally stranded individuals. Okay. Ang ROFs, which is the returning overseas Filipinos. Okay. And the APOR, which is the authorized persons outside their residence. Okay. So tatlo lang. Paano yung mga gustong bumisita na turista? Yan, pwede ba pumasok sa atin? Yan, sa ngayon ay hindi po natin pinapayagan. Hindi pa pinapayagan? Hindi pinapayagan pa yan. So yun dun lang tayo sa tatlo. Sana makaintindi naman po ang ating mga kababayan at ang mga gustong bumisita sa probinsya ng Marinduque, mainly because we're trying to keep the province safe. Gusto nating safe. Ayaw nating magkaroon ni isa ulit na may COVID dahil nakakatakot talaga. So totoo lang ha. Kwento ko lang bago tayo magpatuloy dyan sa mga requirements. Yung isa kong kaibigan, para sa kaalaman ng lahat, yung isa kong kaibigan, nagkaroon ng symptoms ng COVID. So, nagkaroon siya ng symptoms, lagnat, ubo, hirap huminga. Nagte-text pa nga sa akin, nagmamakaawa. So, tinulungan ko. Okay. Ang problema, alam niyo ba po,
halos lahat ng mga public hospitals, puno. Yun na. nga. Hindi na po kayo makakapasok. Kung makakapasok kayo, maghihintay po talaga kayo. Kaya nga napaka-importante na huwag magkasakit. And it has, kahit pa ulit-ulit ko po sabihin sa inyo, mag-mask po tayo kahit mainit, mahirap huminga, may mask. Mag-mask po tayo. Huwag po tayo maging complacent pag lumabas, social distance. Ano? Alam mo kung ano mabigat, BMI? Pumasok sila sa private hospital. Hindi pa ito yung mga St. Luke's, Medical City, yan. Hindi pa ito mga Makati Medical, hindi pa ito yung mga ito. Pero alam mo kung magkano na bill niya, hindi pa siya nakakalabas. He has been there for 7 days. Ang bill niya, 400,000. Grabe. Can you just imagine? Hindi ka mamamatay sa COVID, mamamatay ka sa shock, heart attack sa laki ng bill. So definitely, I just want to tell everyone, kinakailangan talaga natin protektahan ang ating mga sarili at ang ating mga mahal sa buhay. So kung nakakatawa man ang itsura natin, nakaganito, pabayain na. Di ba? Ang importante ay tayo ay ligtas, tayo ay safe. Yes. We don't know up to when, pero talagang we really don't know. So, masanay na po ang lahat. Kaya kami ni PA Mike, tinan mo yun sa akin dito, meron pang pabilog-bilog. Yan. Para may electric fan sa loob yan eh. Ito. Hirap kasi ako huminga. Kailangan ko na, charge ko pa to. Ang hirap nito, pag naubusan ng charge PA Mike, talagang hirap na huminga. Kaya nagsusot na ako ng iba. May dala palagi ako extra. Yung sa'yo naman parang high-tech. Ano ba yan, PA Mike? Copper mask. Copper mask. Ganda yan ah. Oo nga, binigay lang sa akin to. Salamat sa akin, misis. Ayos. So, teka, bumalik tayo. No? Wala na ako sa topic eh. So, okay, let's say LSI. you're an LSI, you're a returning OFW, or you're a authorized person, di ba? So, kunyari gusto mong pumasok sa Marinduque. So, paano ba yan? May fill-upan ka bang application form? Iba-iba yan ha. Depende sa category mo. Pag LSI ka, may mga certain na documents ang required sa'yo. Unang-una, kailangan sa'yo medical clearance. Galing dun kung saan ka magagaling na LGU. Tapos sa barangay clearance. Kailangan. Pag nakuha mo na yung dalawang yun, pupunta ka na sa police station at ibibigay sila ng clearance. So yung tawag doon yung COVID shield. So yung ibibigay ng police, that will serve as their travel pass. Tawag doon yung COVID shield. So pag pupunta sila sa Talaw-Talaw, kapakita lang nila yung police clearance, that will be considered as their travel pass na pagpunta sa Marinduque. Okay. Sa LSI yan. Paano yung returning OFW? Returning OFWs naman, kailangan nila ng parang clearance from the OWA. From the OWA. Kasi, kailangan pa ba nila ng medical certificate? Kasi once they return, pagkadating nila ng airport, sinaswab na kaagad sila. At pina-quarantine. So after nun, magre-release yung OWA ng parang clearance nila. Then that clearance from the OWA will serve as their travel pass. Okay. So pagdating na tao, i-check ng mga tao doon. Pag makita yun, papadiretso na sila dito sa Marinduque. Okay. Actually, huwag na natin pag-usapan yung authorized persons kasi definitely government official yan eh, di ba? So, yung dun sa dalawa, yung sa mga LSI, ano yan? May fill-upan ba silang mga sa provincial? Yung sa LSI kasi, parang may parang pwede silang puntahan nila yung online portal ng Gov Presbytero Velasco ng Facebook. Okay. Yung purpose lang doon para i-fill up na yung online form na yon is para ma-inform kami dito sa probinsya na padating siya dito sa probinsya at may inform namin yung LGU kung saan siya patungo. Okay. So yung LGU na yun, pag alam nila, so aabangan nila yung LSI na yun na pagdating dito sa Marinduque. Pero pag nag-submit sila ng application form, is that going to be approved pa syempre, di ba? Ng provincial government. Gaano katagal naman yung approval na yan? Mabilis siya. Pag kumpleto naman yung documents mo. Documents. Yes, diretso ka agad. So in other words, PA Mike, for returning LSI,
they can either go to the Kapitolyo, tama? Yes. Kumuha ng form sa Kapitolyo, Oo. fill it up, submit the necessary documents. And if it's complete, baka right there and then, na ibibigay nyo na kagad yung Yes, pass. oo. Mabilis. 2, pwede rin sila mag-email. Ano yung email na yan? Yung email ng provincial government is Marinduque Provincial govt@gmail.com. Okay. Pag nag-email, ganun din. You'll email back. Mag-email back. Mag-email Yes, back oo. kayo. Nung form, no? Magtatanong-tanong kami, mga Okay. pertinent information And then the travel pass will be sent also via email. Oo. Okay. Pangatlo, yung online form. Yun yung dinidiscuss mo kanina. Nandun sa Facebook page ni GovPresby. Ano? Iba, yung online form naman na iba yun, para sa mga APOR naman yun. Yes. So, pag APOR ka, meaning authorized persons outside the residence, yung kailangan nyo lang po gawin, ay pumunta kayo sa Facebook page ng GovPresby Velasco. Tapos doon po makikita nyo po yung mga online links, yung mga sites. Pag finish nyo po yun, may application form doon na fill upan nyo po. Tapos meron po itong submit button. Pag tapos nyo na po yun, isasubmit nyo po. At isasama nyo na rin po yung mga pertinent documents. Kunyari, ano ka, government official, on official business, papunta dito sa Marinduque, isasama nyo rin po yung certification from your office na ano. Hindi naman porket po government official ka, ay automatic na papayagan ka dito. Dapat you're going here sa Marinduque on official business. Tama. Pero P. Mike, syempre pag landing nila dyan, may magte-test dyan na medical people ng DOH. Paano kunyari maangat-angat yung temperatura? Anong gagawin doon sa taong yun? So yun nga, ayun yung purpose nga ng nag-fill up pa ng mga form para No. Tanggalin natin yung forms, P. Okay. Ang sinasabi ko lang, kompleto na siya, kompleto travel pass. Saan mo dadalhin? Kunyari mataas yung temperatura, sorry. Saan mo dadalhin? Depende sa LGU na pupunta. May isolation May areas. isolation ng ano, yung mga... Iko-quarantine siya. Quarantine. And then definitely sa swab ka agad yan. Ano? Basta lahat ng umuwi ng Marinduque, talagang required ng 14-day quarantine. Okay. Napaka-linaw. So, for more information, I think they just have to look at the website of the provincial government, ano? Tsaka i-announce ko rin dito yung yung contact person sa provincial government. I-flash na siguro dito sa screen, no? Si Miss Rachel Monterrey at saka si Miss Angel Laririt. So, announce ko yung yung telephone numbers nila. 0956 748 2976 or 0930 510 2411. Ulitin ko po, no? 0956 748 2976 or 0930 510 2411. So, kung may mga katanungan po kayo regarding sa pagbabalik nyo, kontakin nyo lang po yung mga number na yun at sasagutin po na lahat ng mga katanungan nyo. Okay. Katanungan tungkol sa mga official business po yan for the travel pass. Yes. Hindi naman yung po gagawing text-mate yung in-announce na dalawang numbers. Ano po, official po yan. Mahirap naman po, baka biglang naghahanap kayo ng ka-textmate. Alam mo naman, baka ganun ang gawin nyo. Wag naman po, official po yung number na yan. Okay. So, definitely since wala na po yung wala na po yung Cebu Pacific, but definitely yung mga RoRo schedules po natin. Ang RoRo, I think they still have ilan ba? Mga 12? I think 12 trips a day. I think somewhere there. I think ipa-flash naman yata natin sa screen yung mga RoRo schedule. So, napakaganda. There's still talagang steady in and out ng RoRo sa ating probinsya. Kaya hindi talaga tayo may ipit. So, last but not the least, ayan. Medyo matagal-tagal na tayo nag-uusap. Baka makalimutan ko kasi, P.A. Mike, bago tayo magpaalam, gusto ko lang sana batiin. Yan. Kung hindi dahil sa taong ito, wala tayo sa mundong ito. Yes. Yan. Di ba? Sabi nga nila press be with you. Yes. Yan.
So, birthday nga po. Yan. Birthday nga po ng aming kaisa-isang ama. Tsaka Yan. ama ng lalawigan. Ng ama ng ating lalawigan ngayong Sabado, Agosto 8. Okay, happy birthday. Happy birthday kay Governor Presby. Oh. Pero isang trivia lang para po sa lahat. Alam niyo ba po, napakaswerte ng aming ama. Kasi birthday pa lang, August 8, 1948. 888. Kung sa feng shui nga talagang infinity to the end, to the max, di ba? Talagang ibang klase. So ikaw ko, ano bang birthday wish mo para kay Papa? To the man who has it all. Yan. I do not know what I'll wish for, but I just want to wish you good health. Yan. Always stay safe. All the blessings of the Lord be showered upon you. Alam naman natin na most of your time is being really devoted to the province. We understand that as public servants, talagang ganyan po tayo. But we thank you, not just as a son. I thank you for all the help that you are giving our province. I really believe that the province is in very good hands na you took the reins of Marinduque as the father of the lalawigan. At ako'y nagpapasalamat, PA Mike. At hindi na akong ama ng lalawigan at ako'y tumatanda pag ako'y tinatawag na ama ng lalawigan. Di ba? Anak na lang ng lalawigan, okay na sa akin. Ako Ikaw naman, PA Mike. I-greet ko lang Papa namin. Papatawag namin kay Gov Presby, ano? More blessings, good health. Siyempre, lalo na ngayon, alam ko, napaka-stressful ng yung ginagawa niya ngayon. Nakikita ko yung dedikasyon niya. Minsan nga talagang umaabot ng hanggang alas 8 ng gabi sa office. Tapos dadating pa siya 7:30 ng umaga sa office. Talagang walang pahinga yan. So talagang napaka-dedicated po ng aming ama at talagang baw po kami sa kanya. So I wish you all the best pa and good health and protection from the Lord. So yun. Pero PA Mike, bago natin pakita yung video, we were very, talagang nakita naman natin ever since bata pa tayo. Yun pag talaga nagtrabaho si Governor Presby, the dedication is always totoo yan. Kahit nasa Supreme Court Justice bakasyon. pa siya, di ba? Nasa ba tayo? Nasa Europe tayo na, nagbabakasyon kami. Nagtatrabaho ko. Nasa Europe po kami, mga kababayan. Dala-dala pa rin ng aming ama ang mga files ng niya, pinaggagawang mga desisyon. Tapos tawag pa rin ng tawag. Definitely when he does his work, talagang all out po yan. So ako'y natutuwa at siya po ang napili po natin maging gobernador ng ating lalawigan. At pag tumutok po talaga ang aking ama, talagang tututok po yan. Sigurado po yan. Okay. Meron yata tayo, PA Mike, na video. Sige, pakita na muna po natin itong birthday dedication video. Yes. Sa aming minamahal na ama ng lalawigan. Maligayang kaarawan, Governor Presby Velasco. Mag-uulat sa taong bayan, sasagutin ang mga napapanahong usapin, kakapanayamin ang iba't ibang opisyales ng lokal o nasyonal na pamahalaan. Samahan si Congressman Lord Alan Velasco at Provincial Administrator Mike Velasco sa programang Love on Air. Love on Air. Tuwing alas 4 hanggang alas 5 ng hapon every other Thursday sa Marinduque News Network, Lucky 7, Channel 3. Love on Air. Love on Air. Sabon at tubig pa rin ang the best.
Naalarma na ba kayo sa pagdami ng kaso ng coronavirus o COVID-19? Don't panic. Alamin kung paano labanan ang virus. Kung ito ay giyera, kailangan mo ng armas at bala. Siguraduhin meron ka nito sa inyong bahay, opisina, sasakyan, sa bag at sa bulsa. Tissue. Alcohol. At syempre, face mask. Kapag galing sa labas, maligo muna at magpalit ng damit bago makipag-bonding sa iyong pamilya dahil love mo sila. Huwag muna magtsikahan habang kumakain para iwas spread ng virus sa talsik ng laway natin. Layo-layo muna pag may time. Practice social distancing. Pare! Sorry, pare. Bakit? Yung virus na yan? Hindi tayo tatablan niya, matibay tayo, pre. Pare, iba pa rin ang nag-iingat. Remember, nasa huli ang pagsisisi. Wala mo nang shake hands or beso-beso, huwag lang sana sasama ang loob. Basta, friends pa rin tayo. Gumamit ng ballpen o ng siko sa pagpindot ng elevator keys at buttons. Magagdan na lang tayo. Iwas virus kapag exercise ka pa. Sa panahong gaya nito, mainam na iwasan muna ang pagpunta sa matataong mga lugar, mga pagtitipon at pwede ring tumanggi sa mga imbitasyon. Kung hindi naman maiiwasang lumabas, tandaan ang mga sumusunod. Gumamit ng alcohol o maghugas ng kamay. Pagkatapos humawak ng pera, doorknobs at iba pang bagay na maaaring kapitan ng COVID-19. Iwasang hawakan ang inyong muka, lalo ng ilong, ang bibig at ang mga mata. Gumamit ng tissue kung kinakailangan. Kung ikaw naman ay babahin o uubo, gumamit ulit ng panyo, tissue o bumahin o umubo sa siko. Kumain ng masusustansyang mga pagkain, maging malinis sa katawan at mag-ehersisyo. Maging mapagmatyag, pairalin ang malasakit sa kapwa at manalangin tayo sa may kapal na mapagtagumpayan natin ang labang ito. Huwag hayaang manaig ang nerbiyos. Sapat na kaalaman at tamang aksyon ang kailangan. Sama-sama natin labanan ang virus. De Luna, Present! Herrera, Present! Valera, Present! Handa ba tayo sa school year 2020? Present! Ngayong taon, ang edukasyon tuloy pa rin. Sa tulong ng DepEd, mga guro at mga magulang, ang handang isip, handa bukas. Tuloy-tuloy ang pag-aaral. May mga lessons para sa iba't ibang antas. Sa government TV, maging sa radyo. Mahalagang ligtas ang ating mga estudyante at guro. Kaya kahit nasa bahay, tuloy ang edukasyon. Kung tulong-tulong, may paraan, may aralan. Handang isip, handa bukas! Bisitahin ang DepEd Philippines sa Facebook at ang deped.gov.ph. Mag-uulat sa taong bayan, sasagutin ang mga napapanahong usapin. Kakapanayamin ang iba't ibang opisyales ng lokal o nasyonal na pamahalaan. Samahan si Congressman Lord Alan Velasco at Provincial Administrator Mike Velasco sa programang Love on Air. Love on Air. Tuwing alas 4 hanggang alas 5 ng hapon, every other Thursday sa Marinduque News Network, Lucky 7, Channel 3. Love on Air. Love on Air. Maraming salamat sa Kapitolyo. Sila po ang gumawa ng isang napakagandang birthday video po para sa aming ama, ama rin po ng lalawigan, si Governor Velasco. And sad to say, PA Mike, nagtatapos na po tayo. I think lumampas na naman tayo sa oras. Usual. Para napansin ko, tuwing may episode tayo, palagi tayong lumalampas. But hopefully, everyone's enjoying. This is the 4th episode. Sana nga po kayo ay nasisiyahan
sa mga napag-uusapan namin rito. Kung meron po kayong gustong rinig na napag-uusapan namin, you can always comment. Ano po? And gusto ko lang mag-shoutout kay Tita Rita C. Nako, Tita Rita, maraming salamat at andito kami sa building mo. maraming salamat sa iyo. At sa iyong cable channel na mapupanood po tayo sa Channel 3. Ayan. So, definitely, after 2 weeks, andito na naman kami magbabalik for our 5th episode. We're going to talk about still a lot of very good issues, mga tungkol sa ating lalawigan and other stuff na national na ano. So, pag meron talaga kayo gusto mo pag-usapan, just let us know para we can also discuss. Ano? So, PA Mike, siguro naman nagsasawa ka na sa akin. Next episode natin, lagyan naman natin ng isa pa ng guest. Yes, ano? Baka nagsasawa ka sa akin eh. At palagi tayo magkasama. So let's invite someone surprise guest next week. Surprise guest. Sige. Ako naman kung makikibati lang rin ako sa aking asawa. Hi babe. Ay, teka. Ako rin. Mrs. Mrs. Hi, Wen. Saka syempre, yung anak namin, si Attorney Kat, magbe-birthday na sa August 13. So, happy birthday. Oo nga, mga kids ko rin ay, sorry nag-plugging na kami. Sorry. Sa aking mga staff, maraming salamat sa MNN. Yes. Nako, sa ating PIO na officers. Salamat. Many thanks. And everyone who made this show possible. Yes, many thanks sa inyo lahat. At thank you, Marel, kung hindi nag-brown out. Okay. So yun kung. So sa ating mga televiewers, magkita-kita po ulit tayo sa susunod na episode ng Love on Air. So yun lang kung. So itong show namin talagang dedicate namin kay Lord. So everything we do it for the Lord. So to God be the glory at kita-kita po tayo ulit. Salamat. Alright. God bless po sa lahat. Many thanks for watching.